Si Pangulong Duterte ay pinaglutuan siya, I think kailan ba yun? Kahapon. Basta, hindi ko alam kung kahapon o the other day. Pinaglutuan siya ng Suriname friend niya, okay, sa loob, sa kitchen, ng fried rice at saka may nabili daw na bagoong. Okay, talagang wala daw talagang gana si Pangulong Duterte kumain. Nakahiga lang, ayon sa aking source. Sabi ko sa inyo eh. So, wala talagang gana ang Pangulong Duterte. Nag-hi daw sa kanya itong ano na ito, itong ibang lahi na ito, o di ba? Di ba? Sino kaya itong ibang lahi na to? Hi, Mr. President, how are you? Ang sagot lang daw niya, I'm okay. Then, nasabi sa atin na kumain siya ng sinangag, okay, na may bagoong. Basta yun ang nakarating sa atin. Para just to ibalik yung kanyang appetite. Nakakalungkot, pero nung narinig ko yun, I'm happy na, alam nyo ba, na pag kumain ka ng nakasanayan mong pagkain like tuyo, bagoong, nilagpang, o kung ano pa lang, parang wow, it's heaven, di ba? Siguro yun yung nararamdaman ni Pangulong Duterte. So yun po yun, itong mga nakaraang araw, nakakain daw ang Pangulong Duterte, pero at the same time, ganun pa rin, kung paano siya din-describe ng kanyang pamilya, ganun pa rin. Yun ang nakarating sa atin. Balik tayo kay Hanilet. Sabi ko nga, bakit 4 months, teka natin yung mga 4 months, bakit nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari na hindi, o na biglang hinarang, okay, ang visitation rights ni Hanilet. Unang-una, ang abogado, o yung depensa, yan si Kaufman, ang nagre-rekomenda kung sino-sino ang pwedeng bumisita. Pwedeng, of course, family, friends, and journalists. Pwede yun eh. So, pero hindi siya yung nagdedesisyon. Siyempre, ang ICC authorities pa rin, hindi siya. Magre-rekomenda lamang siya. Pero, pwede niyang, kunyari ako, okay? Pwede ba, Kaufman? Kasi magkaibigan naman tayo at ako'y suportado ko si Perdi. Pwede ba ilagay mo ako dun sa list? Actually, pwede yun pag ginusto niya. Aaprubahan nga lang ng authorities. So, sabihin niya, ito, matagal na itong nakikipaglaban, baka dadadada. So, pinapakita ko lang sa inyo na even though hindi siya yung final, hindi siya yung decision maker, pero siya yung may power para i-endorse kung sino ang mga nagbisita. So, obviously, lumabas sa bunganga ni Kaufman yung statement niya na, ito, tignan natin to. Yung tanong dun sa scripted interview nila, wait a minute, hanapin ko lang yung yung scripted written interview nila. Okay, all right, here, I think, okay, here we go. Okay, ito yung tanong. There have also been statements that former President Rodrigo Roa Duterte is unaware of his case and that his lawyers are not visiting him. How accurate are these claims? So sinasabi dyan ni Kaufman, these are baseless claims circulated by petty-minded and self-interested individuals who have a reason to vilify the defense. As you know, sabi niya, we visit the former president on a daily basis. You see us coming out of prison, I don't think so. A lawyer, will visit every day. Walang ganun. I don't think na magbibisita ang lawyer every single day. Mag-agree kayo sa akin. So dito pa lang, nagsisinungaling siya. Nandun ako sa dahig, hindi ka naman everyday dun eh. Dapat nakikita namin doon kung everyday ka. Di ba? Pwedeng bumibisita pero hindi everyday. Pero balik tayo dito sa issue kay Hanet. Ito po, mga kababayan, malinaw na vicious, vindictive, ito si Kaufman. Bakit? Kasi based dyan sa kanyang interview, di ba? Sa kanyang scripted, written interview, inatake niya si Hanilet. Kasi si Hanilet lang naman ang nagsabi nito eh. Na hindi na nga niya alam. Di ba? Ano ba yung eksakto sinabi ni Hanilet doon? Hindi na nga niya alam kaya wala mang bumibisita na lawyer, ganyan-ganyan. Kasi, yun siguro, yun ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ngayon, dahil nagalit si Kaufman, ito ngayon ang ganti niya kay Hanilet. And Kitty, you should speak up, darling. You have the right dahil kliyente kayo eh. And I hope talaga makikita ni Vice President ito, makikita ito ni Baste, makikita ito ni Pulong. Hindi mo hayaan yung banyaga, gaganunin? Nasusupress na nga, binastos na nga ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, na mga putang ina doon sa Villamor Airways, si Hanilet at saka si Kitty. Tapos mismo yung lawyer na binabayaran ng pamilya, babastusin ng isang kapamilya ninyo at at ang nanay ng anak ni Pangulong Duterte. Forget about your feud kung meron man. Papayag ka ba? Ako, kahit nasabihin pa, let's say for kunyari, siguro ba baka alam na ito ni Inday. Hindi ako papayag kahit hindi ko kaano-ano si Hanilet. Kung gano'n yung situation, ha? Gaganunin ng banyagang ito na binabayaran lang kita para dumipensa sa tatay ko o sa kuya ko o ano man. Papayagan kitang bastusin mo ang mga kaibigan ko na nandiyan lang para pumrotekta. Anong vested interest dyan ni Hanilet? Sige nga. Mga kababayan, para sa akin, dahil 4 na beses hindi niya pinayagan o hindi natin alam sino ang magkokontrol niyan. Sino ang magka-cancel ng visitation rights ni PRRD. Ibig sabihin, asshole si Kaufman. Why? Sa tingin nyo ba, pag hindi bumisita si Hanilet, diyan ng 1 linggo, 1 buwan, sino ang manghihina? Si Hanilet ba o si PRRD? Kaya nga nagtitake turns ang mga magpamilya. Dahil hindi kaya ni Inday na manatili dyan sa dahig. Hindi rin kaya ni Pulong. Hindi rin kaya ni Basti. Hindi rin kaya ni Kitty dahil nag-aaral siya. Si Hanilet, hindi rin kaya kasi may mga business din siya. Tapos babastusin mo ang partner at nanay ng client. Okay,
nanay, nanay ng anak ng kliyente mo, hindi magsasuffer si Hanelet, malulungkot lang siya. But she's very strong. Sino ngayon magsasakripisyo? Eh di si Pangulong Duterte, nagamorto-morto ng CCPRRD, nasanay siya na may everyday, okay? Na may everyday na nag-ano sa kanya, may nagbibisita sa kanya. Doon sa mga 50-50, you will know one day na sinasabi ko dito, tama. Lalabas at lalabas lahat ito. I'm telling you. Tama ba na haharangan ni Kaufman? Huwag ka na magsinungaling, Kaufman. Tangina. Diba? Ano, nakikipag-connives ka na sa mga Alpotera? Diba? Bakit si Kaufman tinatawag na fugitive si Harry Roque? Eh, gago ka pala, Kaufman. I don't care kung siya kinuha ni Inday Sara. Hindi naman ako tao ni Sara. Hindi naman ako bayaran ni Inday Sara para hindi ako mag-speak up. Iulol yan. Fugitive, gagamit ka ng word. Sabi ka niya, buti na si Harry, walang sinabi against sa kanya. Pinaliwanag lang. Ibig sabihin, nag-a-agree si Kaufman sa kay Marcos Jr. sa panggipit kay Harry Roque, kaya natutuwa siya o ayon sa kanya na fugitive si Harry Roque na hindi niya alam sa pakatangan niya kung bakit naging fugitive si Harry dahil gustong gurgurin ng putang inang Marcos, Lisa Tanas, na gusto niya makipag-meet and greet sa Malacanang. Ulol yan. Wala akong pakialam kung kinuha yan ni Inday. Wala akong pakialam kung kinuha yan ng pamilya Duterte. Nagbe-base ako, sige nga. Tama ba? O sige, fine. Galit kayo kay Hanelet. Hindi naman yung mga kapatid. Yung mga Alpotera lang naman ang galit sa kanya eh. Tama ba na walang bisita si Pangulong Duterte for 4 days? Sige nga. Okay, may gugurgurin tayo. Si Teresita Concepcion. Okay, troll. O, Alpot ka. Okay, bye, darling. Enjoy your life. Get a life like the Alpoteras. Get a life. Tama ba yon? Sige nga. Dahil gigil na gigil si Kaufman, ako nakikita ko gigil siya eh. Kaya sabi niya, petty-minded person. Alam na ni Kaufman kung sino yun. Hindi naman tayo tanga. Yung interview na yan, yung written na yan, dapat, yung pamilya, dapat, I don't know kung approve yan sa family. Dapat yung mga interview na yan, I just don't know, inaaprobahan niya ng pamilya. Sabi niya, ito maglalabas ako, di ba? I-forward muna niya sa family. I just don't know kung pinorward yan sa family. If they have group chats, itong ilalabas natin sa interview. Pero alam natin na scripted yun, written yun. Kasi wala siyang maipakitang correspondence. Let's say for example, kung kunyari lang, sa kaso-kaso, ako yung abogado, pipigayin ko si Kaufman na si Chipmunk, nasaan niya mga putang inang correspondence yung mga kasinungalingan? Wala silang mailalabas kasi gawa-gawa lang nila. Di ba? It's either text, kasi hindi yan call. Pwedeng text, text messages or signal or WhatsApp or Facebook. Now what, mga kababayan? So, akala niyo ba si Hanelet, nung hindi siya nakadalaw ng 4 na araw, which is, yun ang nabanggit? Sa tingin niyo ba si Hanelet ang kawawa dahil hindi siya nakapunta kay Pangulong Duterte? No! Si Pangulong Duterte yung kawawa sa loob. Hindi po pwedeng ibubuli si Hanelet. Kitty, I hope you're listening, darling. Hindi dapat binubuli ang nanay mo ng abogadong binabayaran nyo. Hindi naman kami stupid na hindi namin malaman after na nag-release ng interview si Hanelet nung una niyang dumating doon na napanood ko sa Duterte Street na hindi nga dinalaw ng abogado, hindi na nga niya alam, di ba? Yun ang statement ni Hanelet. Ang sabi ni Joel's Cooking TV, lahat na lang binabanatan, mga demonyo, binabanatan natin. Pero dahil sarado ang utak mo, okay, I will gurgur you, then go back and get a new troll account, darling. Okay? Ngayon, mga palangga, pwede naman nila sabihin, ano daw? Ano yung comment niyo dito? Yeah. So alam ko, baka dinidiscriminate na si Hanelet. Ay, kasi ano ka lang, baby, sabi niya, common law wife ka lang. And nandoon na nga yung pattern. Wala namang issue, March, April, May, June. Smooth sailing ang lahat. Nagtitake turn si Mrs. Zimmerman, di ba? Si Kuya Bong Duterte. Walang naging problema yung visiting. Pero bakit ngayon nagkaroon ng problema nung si Hanelet na? Tanga ka na lang kung hindi mo maintindihan. Ibig sabihin, itong si Kaufman, vicious and vindictive. Hindi siya human being para sa akin. Creature. Di ba? Kailangan natin hubaran. Alright? Magugurgor. Magugurgor talaga. Talaga gugurgurin kita, lalo na ang karakter ka. Gurgur ka ngayon, gumawa ka na ulit ng troll account mo para maka-comment ka after 24/7. Di ba? So ngayon, mga palangga, hi Galaxy, ano daw sabi nung Nimaan, pinagtatawanan na lang tayo ng kabila kasi ang gulo-gulo na. Wala pong magulo. Ang utak nyo ang magulo. Gamitin nyo yung critical thinking nyo, yung utak. Hindi porket si Kaufman ay abogado ni Pangulong Duterte, ay tatango-tango na lang tayo.